At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, "Pakabanalin mo sa akin ang lahat ng mga panganay, anumang nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel, maging sa tao at maging sa hayop ay akin." At sinabi ni Moises sa bayan, "Alalahanin ninyo ang araw na ito na inialis ninyo sa Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin, sapagkat sa pamamagitan ng lakas ng kamay ay hinango kayo ng Panginoon sa dakong ito. Wala sino mang kakain ng tinapay na may lebadura. Sa araw na ito ay umaalis kayo ng buwan ng Abib. At mangyayari na pagkadala sa iyo ng Panginoon sa lupain ng Kananeo, at ng Heteo, at ng Amoreo, at ng Hebeo, at ng Hebuseo, na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang na ibibigay sa iyo, na lupang binubukalan ng gatas at pulot, ay iyong ipangingilin ang paglilingkod na ito sa buwang ito. 7 araw nakakain ka ng tinapay na walang lebadura, at sa 7 araw ay magiging isang kapistahan sa Panginoon. Tinapay na walang lebadura ang kakanin sa loob ng 7 araw, at huwag makakakita sa iyo ng tinapay na may lebadura, ni makakakita ng lebadura sa iyo sa lahat ng iyong mga hangganan. At sasaysayin mo sa iyong anak sa araw na yaon, na iyong sasabihin, dahil sa ginawa ng Panginoon sa akin nang ako'y umalis sa Ehipto. At sa iyo'y magiging pinakatanda sa ibabaw ng iyong kamay, at pinakaalaala sa pagitan ng iyong mga mata, upang ang kautusan ng Panginoon ay sumaiyong bibig. Sapagkat sa pamamagitan ng malakas na kamay ay inalis ka ng Panginoon sa Ehipto. Isasagawa mo nga ang palatuntunan ito sa kapanahunan nito taon-taon. At mangyayari, pagkadala sa iyo ng Panginoon sa lupain ng Kananeo, gaya ng isinumpa sa iyo at sa iyong mga magulang, at pagkabigay niyaon sa iyo, ay ihihiwalay mo para sa Panginoon iyong lahat na nagbubukas ng bahay bata, at bawat panganay na mayroon ka na mula sa hayop, ang mga lalaki ay sa Panginoon. At bawat panganay sa asno ay tutubusin mo ng isang kordero. At kung hindi mo tutubusin, ay iyong ang babaliin ang kanyang leeg, at lahat ng mga panganay na lalaki sa iyong mga anak ay iyong tutubusin. At mangyayari na pagtatanong sa iyo ng iyong anak sa panahong darating na sasabihin, ano ito? At iyong sasabihin sa kanya, sa pamamagitan ng lakas ng kamay ay inilabas tayo ng Panginoon sa Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. At nangyari, nang magmatigas si Faraon na hindi kami tulutang yumaon, ay pinatay ng Panginoon ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, ang panganay ng tao, at gayon din ang panganay ng hayop. Kaya't aking inihahain sa Panginoon ang lahat ng nagbubukas ng bahay bata na mga lalaki, ngunit lahat ng panganay ng aking anak ay aking tinutubos. At magiging pinakatanda sa iyong kamay, at pinakaalaala sa pagitan ng iyong mga mata, sapagkat sa pamamagitan ng lakas ng kamay ay inilabas tayo ng Panginoon sa Ehipto. At nangyari, nang tulutan ni Faraon na ang bayan ay yumaon, na hindi sila pinatnubayan ng Diyos sa daang patungo sa lupain ng mga Filisteo, bagaman malapit, sapagkat sinabi ng Diyos, baka sakaling ang bayan ay magsisi, pagkakita ng pagbabaka, at magsipagbalik sa Ehipto. Kundi, pinatnubayan ng Diyos ang bayan sa palibot, sa daang patungo sa ilang, sa tabi ng dagat na mapula. At ang mga anak ni Israel ay sumampang nangakasakbat mula sa lupain ng Ehipto. At dinala ni Moises ang mga buto ni Jose,
sapagkat kanyang ipinanumpang mahigpit sa mga anak ni Israel na sinasabi, "Tunay na dadalawin kayo ng Diyos, at inyong isasampa ang aking mga buto mula rito na kasama ninyo." At sila'y naglakbay mula sa Sukot at humantong sa Etam sa hangganan ng ilang. At ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw sa isang haliging ulap, upang patnubayan sila sa daan, at sa gabi ay sa isang haliging apoy, upang tanglawan sila, upang sila'y makapaglakad sa araw at sa gabi. Ang haliging ulap sa araw at ang haliging apoy sa gabi ay hindi humihiwalay sa harapan ng bayan.